Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong isang naging vlog ni Papa Dins na talaga namang umantig at dumurog sa damdamin ng maraming viewers ng Kabisnes Official at ng Papa Dins TV. At ito po yung vlog ni Papa Dins doon sa isang pamilya sa Tondo, Manila na ang tanging kabuhayan o ikinabubuhay ay ang pangungulikta ng pagpag. Ang pagpag, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, ay isang pagkaing itinapo na sa basurahan na nanggagaling doon sa mga sikat na fast food chains katulad halimbawa ng Jollibee, Kina Rogers, McDo at iba pa. Ito yung mga pagkaing tira-tira ng mga customer ng mga nasabing fast food chains na ito. Na itinatapon na lang sa basurahan kasi nga hindi naubos. Pero sa halip na tuluyan itong matapon at tuluyang masayang, ay may mga kababayan tayo na katulad nitong sila Nanay Baby at nitong si Kuya Toto na kinukolekta ang mga pagkaing tirang ito para hindi tuluyan itong masayang at ginagawa nila itong sarili nilang pagkain at pinagkakakitaan din at pilit nilang tinitiis ang pangongolekta ng pagpag at pagkain ng pagpag dahil sa kahirapan ng buhay. At marami din sa mga kababayan natin tulad dito sa Tondo at sa marami pang lugar na nasa ikangay laylayan ng lipunan. Nandun sa mga lugar na talaga makikita natin at mararamdaman natin ang mukha ng kahirapan na tinatangkilik ang pagkain na ito. Na kahit nga galing na sa basurahan ay marami pa rin ang tumatangkilik sa pagkain na ito. Kasi ito lang yung abot kaya nilang bilhin para meron silang mailaman sa kanilang mga sikmura. Dahil para dito sa mga kababayan nating ito, ay di bali nang kumain sila ng pagkain galing sa basura. Huwag lang silang mamatay sa gutom. Alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, hindi lang isang beses ako nakapanood ng mga ganitong vlog ng patungkol sa mga pagpag. May ilan na rin ako napanood na ipinalabas sa GMA7, sa Reporter's Notebook at Eyewitness. Yan, may mga na-feature na rin sila na about sa mga kababayan natin na ang hanap buhay ay ang pangungulekta ng pagpag at ang pagbebenta ng pagpag. Kumbaga, hindi na ito bago sa atin. Kaya lang ang masakit dito, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, sa kabila ng marami na ang nakapag-vlog sa ganito, marami na ang nakapag-palabas ng mga ganitong kalagayan ng ating mga kababayan. Pero wala tayong nakikitang aksyon. Buhat doon sa mga ahensya ng ating gobyerno na pwedeng makatulong sa kanila. Di po ba? Hanggang sa ngayon, may mga kababayan tayong ganito ang ikinabubuhay at nagiging hanap buhay. Marami tayong mga kababayan na patuloy na kumakain ng mga pagkain tira-tira at pinupulot sa basurahan. Samantalang alam naman natin na may sapat namang pondo ang ating gobyerno para sa mga kababayan sana natin ito. Pero asan sila? Di ba mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi? Ang sakit lang isipin na oo, may mga ahensya dapat tayo ng gobyerno na tumutulong sa mga kababayan natin ito. Pero asan ang presensya nila? Bakit ang isang katulad nila Papa Dins ang kailangan tumulong sa kanila? Di ba? Bakit ang katulad pa nila Papa Dins ang kailangan manguna sa pagtulong sa mga kababayan natin ganito? Asa na ang dapat ay mas may obligasyon na mag-ahon sa mga kababayan natin ito sa ganitong mundo ng kahirapan?
sa ganitong sitwasyon ng kalagayan nila dito sa lipunan. Alam nyo dito mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, wala tayong pinapartikular na politiko. Baka sabihin namumulitika tayo eh. Wala tayo dito pinapartikular na politiko. Dahil marami ng presidenteng nagdaan. May mga kababayan na tayo nabubuhay dyan sa pangunguhan ng pagpag. Marami na. Dati pa yan, bata pa lang ako. Napapanood ko na yan na may mga kababayan tayo na yan ang ikinabubuhay. Yan yung pinagkukunan nila ng pagkain. Pero hanggang sa kasalukuyan, ay eto nga yung kanilang kalagayan. Kaya alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, mga papi, sana naman, ngayong katatapos lang ang eleksyon, sana naman itong mga ating ibinoto para iluklok dyan sa posisyon sa ating gobyerno, sana naman ay may isa o dalawa, tatlo na iniluklok natin dyan sa mga senador man lang na yan, ang magkaroon ng malinaw at sapat na programa, matatag na programa para sa mga kababayan nating katulad nito sila Nanay Baby at ni Kuya Toto. Hindi lang sila mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, hindi lang sila nag-iisa dito sa ating lipunan. Napakarami nating kababayan na nandyan sa urban core. Ang ganyan ang kalagayan. Iisa pa lang yung ibilinag ni Papa Dins na yan. Pero marami pa po sila dyan na nag-aantay din lang ng katulad ni Papa Dins na baka sakaling tumulong sa kanila. Pero sana naman ay hindi lang yung katulad nila Papa Dins sa charity vlogger ang makapansin sa kanila. Kundi sana ay mapansin din sila na mga taong iniluklok natin dyan sa posisyon na sila yung mas sigit na may obligasyon na yung mga kababayan natin ito ay matulungan. Kasi ang sakit isipin mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na itong mga ganitong klase ng pagkain na tinatawag ng marami sa atin na pagkain baboy o kanin baboy ay ito pa yung ginagawang pagkain at kabuhayan ng mga ilan nating kababayan nga na nandito sa urban core. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, mga papi, dito sa bidyong ito, hindi mo talaga mapipigilan na kabugin yung iyong damdamin habang pinapanood mo ito. Lalo na nung part na nag-iimpake na ito si Kuya Toto nung mga napulot nilang kalakal at saka nung pagpag na nabidyohan siya ni Papa Dins na kumakain nung napulot nilang pagpag kahit ito hindi pa nahuhugasan at naluluto ulit. At nagawa niya ito dahil sa sobrang gutom. At nung tanongin siya ni Papa Dins na di ba bumili sila ng pansit canton, pero ang sagot ni nanay ay yung mga anak lang nila yung pinakain nilang pansit canton at silang mag-asawa ay hindi na kumain dahil ipinagpalamang na nila doon sa kanilang anak. Kaya itong si Kuya Toto sa sobrang gutom ay hindi na niya napigilan na kumain ng pagpag na hindi pa nga ulit naluluto o nahuhugasan man lang. Ganito yung sakripisyo na dinaranas nila. Ganto kahirap ang pinagdaraanan nila. Di ba mga kalingap, mga kabisnes, mga papi, nakakadurong ng puso itong tagpong ito. At mas lalo pang tumago sa puso ko yung awa na nararamdaman sa pamilyang ito. Nung nagsalita na itong si Ma'am Elica, nung tanongin siya ni Papa Dins, patungkol nga dito sa kung ano yung naging obserbasyon at pananaw ni Ma'am Elica dito sa pamilyang ito. Ito may clip video ako na kinuha dito. At ito panoorin po natin. Hindi ko na-expect na magiging emotional ako, pero ito yung realidad. Sa misconception ng mga Pilipino, tamad yung ganito. Sorry. Tamad yung ganitong kasi sila, tamad sila, ganyan, kaya nandito lang sila. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, mga papi, sang-ayon ako sa sinabing ito ni Ma'am Elica. Kung matatandaan niyo yung isa kong live noong nakaraan,
Yung patungkol kay Talaba Princess at saka doon kay yung isang bata na 10 years old din na nagtatahong. Medyo nalimutan ko yung pangalan na na-vlog din niya ni Papa Dins. Nasabi ko doon ay hindi ako sang-ayon doon sa mga taong nagsasabi na pag ipinanganak ang mahirap ay kasalanan mo na kung ikaw ay mamamatay ng mahirap. At ang katwiran kasi ng mga nagsasabi noon ay ang mga mahihirap daw ay kaya naghihirap kasi tamad. Yan yung katwiran nila. Kaya kung ikaw daw ay pinanganak na mahirap, kung magiging masipag ka lang, hindi ka mamamatay ng mahirap. Diba? Kung yung sipag mo daw ay lalapatan mo ng diskarte. Eto mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Ito yung katotohanan. Diba? Ito yung isang patunay na hindi lahat ng mahirap ay tamad. Hindi ko naman sinasabi na lahat na mahirap ay masipag. Pero ito na yung katotohanan na marami tayong kababayang mahirap pero masisipag. Nakatulad nga nito, itong pamilyang ito, si Nanay Baby at saka itong si Tatay Toto o si Ate Baby at Kuya Toto. Hindi mo masasabing tamad yan kasi madaling araw pa lang umaalis niya dyan sa kanila para mangolekta ng pagpag. Yan ba yung matatawag nating tamad? At yan ba yung matatawag nating walang diskarte? Madiskarte sila. Dahil kahit nga yung mga pagkain na tira-tira na lang at itinatapon ng mga kababayan natin, mga ika nga ay hindi salat sa pagkain, ay napapakinabangan pa nila. Ginagawa pa nilang kapaki-pakinabang. Ganon sila kadiskarte. Pero, sa kabila ng kanilang sipag at diskarte, ay nananatili pa rin silang mahirap. Nananatili pa rin silang kapos sa kabuhayan o salat sa pamumuhay. Katulad na lang nito. Pagka uwi nila galing sa pangongolekta ng pagpag at kalakal, kagad na bumili si Kuya Toto ng bigas. Pero yung binili niyang bigas, hindi pa umabot ng 1 kilo. 3/4 lang. Kasi wala silang pambili. Diba? Ganon kahirap ang kanilang buhay sa kabila ng kanilang kasipagan at diskarteng ipinapakita. Lalo na nga sa panahon ngayon na napakamahal na ng bilihin katulad ng bigas. Kasi ngayon wala ka na mabibiling bigas na yung 40, yung 40 pesos katulad dati 42 pesos, wala na. Nasa 50 pesos pataas na ang kilo ng bigas. Kaya dahil sa kakarampot nilang kinikita sa ganitong hanap buhay, ay hindi na sumapat sa 1 kilong bigas ang mabili nila. Kaya pa, kahit anong ika nga'y sipag mo at diskarte mo sa ganitong klase ng pamumuhay, sa ganitong klase ng lipunan, mananatili ka talagang mahirap. Diba? At sa tingin ko, ang ganito natin mga kababayan ay mananatiling mahirap hanggat hindi yan napapansin ng ating gobyerno. Hanggat hindi napapaglaanan yan ng gobyerno natin ng sapat na atensyon para matulungan. Kasi yung budget andyan na Alam ko may mga budget para dyan sa mga ganyan nating kababayan Yung mga sobrang naghihirap sa urban poor, alam ko may budget ang ating gobyerno dyan. Kaya nga lang, ayun nga, hindi kasi sila napapansin. Pero hindi tayo naniniwala na hindi yan nakikita ng ating pamahalaan. Napaka-imposible na hindi nila nakikita ang mga kababayan natin yan. Diba? Wala lang talaga silang ginagawang aksyon para sa kanila. Ano ba naman yung maglunsad sila ng isang livelihood program para sa mga kababayan natin yan, para iahon sa hirap yung mga kababayan natin yan? Diba? Kasi sa mga livelihood program, habang nakikinabang sa iyo ang mga taong kasali sa livelihood program na yan, ay nakikinabang ka din sa kanila. Diba? Mga kalingap, mga kabisnes, mga papi, halimbawa mga paggawa ng produkto na
bibigyan nila ng proyekto, paggawa ng mga produkto, at yung gobyerno natin ang aangkat sa mga produkto na yan para ibenta sa merkado. Habang nakikinabang yung mga kababayan natin na nasa ilalim ng livelihood program, ay kumikita din ang ating gobyerno. Doon naman sa mga produktong nililikha ng mga kababayan natin yan. Di po ba? Kumbaga, give and take. Kaya nang ang tanong, ay kailan nga ba sila mapapansin at mabibigyan ng atensyon ng ating pamahalaan? Ay buti pa nga, ang isang katulad ng Papa Dins TV na nabigyan sila ng atensyon. At kahit papaano, ay nabigyan sila ng kaunting tulong. Pero hindi naman kasi lakat ng kababayan natin na nasa ganyang sitwasyon ay kakayaning tulungan ng katulad ni Papa Dins. At ito ituloy natin yung clip video na kinuha ko dito kay Papa Dins na vlog. Ito, tuloy lang tayo. Pero sa totoo lang, ginagawa nila to for survival eh. Para mabuhay araw-araw. Kasi nakita ko sila, masipag sila to. Like morning pa lang, sorry. Morning pa lang, naglilinis na sila, gumigising sila ng umaga para magluto. Hinuhugasan nila yung mga pagpag. Then, lulutuin nila, tapos ibibenta nila. Tapos sa gabi naman, kasama yung mga anak nila. Lahat kompleto, pero maghahanap sila ng pagpag ulit. Another day na naman, maghahanap pa naman sila ng mabebenta. So, makikita mo yung realidad dito na hindi sila tamad. Ginagawa nila to para mabuhay. Dito ay pinapahayag nitong si Ma'am Elica na hindi tamad si Nanay Baby at si Tatay Toto. Hindi katamaran ang dahilan ng kanilang kahirapan. Yan yung malinaw na gustong iparating ni Ma'am Elica. Na totoo naman. Walang tamad na madaling araw gigising ka para manguha ng pagpag. Diba? Tuloy lang tayo. Ito, ginagawa nila, pero hindi na siya katanggap-tanggap. Sa totoo lang mga kabaki, ito tinitingnan ko. Parang hindi totoo na itong mga pagkain na to, kakainin pa nila. Masakit. Grabe na, nagiging emotion. Pag nito, nagiging emotion, sorry po. Nakakagalit na. Sa totoo lang, nakakadurog ng puso. Nakakagalit. Kasi walang may deserve nito. Totoo yan mga kalingap, mga kabisnes, mga papi. Wala kahit sino sa atin ay may deserve na kumain ng pagkain galing sa basurahan. Wala. As in wala. Kasi yung mga pagkain nandiyan na sa basurahan, hindi na para sa tao dapat yan. Pero nga, ito yung nangyayari. Ito yung katotohanan. Na halip na hindi na para sa tao yan, ay pinagtsatsagaan ng ilan sa mga kababayan natin na kainin dahil nga sa sobrang kahirapan. Tama si Ma'am Elica, nakakagalit. Dahil yung mga pagkain na yan na hindi nga dapat sa tao ay kinakain pa ng ilan nating mga kababayan nang dahil sa sobrang kahirapan ng buhay. Yun yung nakakagalit doon. Diba? Eto, tuloy lang tayo. So, nakakagalit. Sana po, through this vlog, di ba po, maging eye-opener talaga, no? Yan Eye-opener. Ito mga kapapi, matagal na to eh. Matagal na may mga vlog na ganito. Sana nga. Sana nga sa pamamagitan ng vlog na ito ni Papa Dins ay may mga, yung tulad na sinasabi ko kanina, may mga sangay ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno, mga nakaluklok dyan sa gobyerno na makakita o makapansin sa mga kababayan natin ito. Sana naman nga. Pero tama kasi si Papa Dins eh. Marami na nakapag-vlog ng ganito. Pero hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin tayo mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon. At parang wala tayong nabalitaan na ni isa sa kanilang tinulungan ng gobyerno para makaahon sa kahirapan. Para makaalis sa ganitong sitwasyon ng pamumuhay. Diba? Pero sana pa rin. Sana ay may kahit isa sa ating iniluklok ang makapansin sa ganitong sitwasyon ng ating mga kababayan. Ito, tuloy lang tayo.
Sila po yung mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan na para bang yung iba nagbubulag-bulagan. Hindi tayo magbulag-bulagan mga kapapi sa mga ganitong kababayan natin. Kasi kawawa po. Sana nga, Papa Dins, sana hindi sila magbulag-bulagan. At sana, sa pamamagitan ng vlog mong ito, ay marinig nila yung iyong panawagan. Sana. Di ba? At ang masakit pa dito kasi, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapabi, sa pinagdaraanan nitong pamilyang ito, ay yung nakakaranas pang mabuli itong anak ni Nanay Baby na panganay. Na minsan nga daw ay nabubuli sila o nabubuli siya sa school. Di ba? Na dahil doon sa kanilang uri ng hanap buhay, ay nabubuli pa yung bata. At naranasan nga daw nito na hindi pumasok ng 1 linggo dahil nabuli. Na kung tutuusin, hindi naman nila ginusto ang ganitong pamumuhay. Hindi din nila ginusto ang ganitong klase ng pangkabuhayan. Ganitong klase ng hanap buhay. Hindi nila yan ginusto. Dahil kung may choice lang sila na magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan hindi katulad nito, gagawin nila yan. Hindi nila papasukin yan kung may choice lang sila. Kaya nga lang, wala eh. Wala silang pampuhunan na malaki para magnegosyo, magtinda man lang ng hindi ganito. Di ba? Sabi nga ni Nanay Baby, nangangarap din siya. Nakakapagsalita din siya na hindi habang buhay, ganito yung buhay nila at ganito yung klase ng pamumuhay at pinagkakakitaan nila. Kaya lang dahil nga sa hirap ng buhay nila, na yung kakarampot ng kinikita nila dito sa pangunguha at pagbibenta ng pagpag ay kulang pa doon sa panggastos nila sa pang-araw-araw. Ngayon, papaano sila makakaangat sa buhay? Diba? Papaano nila maiangat yung kanilang antas ng pamumuhay? Kung sa kakarampot na kanilang kinikita ay kinukulang pa para sa araw-araw nilang pangangailangan. Kaya doon sa sinabi ni Papa Dins, na sana hindi magbulag-bulagan yung mga tao na dapat nakakakita at nakakapansin ng kalagayan ng mga kababayan natin katulad nga nito, si Nanay Baby at Kuya Toto. Sana nga lang, sana. At yan, paano po mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi? Hanggang dito na lang po itong ating reaction video na ito. At sana po nagustuhan nyo itong ating tinalakay ngayon. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At yan, bago po tayo tuloy magtapos ay syempre, lagi po natin paalala, patuloy lang po natin suportahan Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at Mrs. KB Official. Ganun din po lahat ng kagwangs ni Ka-Business at lahat ng reactors ng Ka-Business. At isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganun din po si Kalingap Rab at si Ate Edna Vlog. At syempre ganun din si Ma'am Jack Tapia Matubang. At yan din po lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Suportahan po natin yan. At suportahan din po natin mga Kalingap, mga Ka-Business, mga Kapapi. Ito nga ilalagay ko dito sa screen. Ito po sila. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. At yan muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.